Ito yung balita mga kababayan na Paskong Pasko, nakakapainit ng ulo. What? Yung China po, nananadya yata. Ayun. Nagpapatuloy sila raw mga kababayan sa report na pinalabas ng Bloomberg. Nakita yung activities ng China dito sa West Philippine Sea. Mga bagong structures po. Bagong-bago. Sabi ng China, fake news anya yan. What? Paano naman natin paniniwalaan mga kababayan yung China sa mga sinasabi nilang fake news? Kung dito sa amin yung tawag, sunado na namin kayo. Proven. Bakit? Yung sinasabi ninyo noon na fake news, na wala kayong ginagawang activities dyan sa West Philippine Sea. Ano nangyari mga kababayan? Di ba may military bases na kayo? Sabi ninyo, silungan lang ng mga mangingisda. So, paano natin titiwalaan mga kababayan yung mga statements ng China? Di ba? Gusto ninyo, maganda yung usapan. Pero yung ginagawa ninyo, hindi man maganda. Pagsasamantala. Yun ang ginagawa ninyo. At ginagalit ninyo yung mundo. Hindi lang kami dito sa Pilipinas. Kasi yung Pilipinas, mga kababayan, hindi man lang siya yung claimant. At yung may interest dito sa West Philippine Sea, hindi man tayo lang. Kaya nga nangingialam yung Amerika. Kasi pag na-control yung West Philippine Sea, yung trade route po kasi siya. Passageway ng mga barko na may mga kargang tawag dito, may mga kargang kung ano-anong produkto. So, yun mga kababayan yan na West Philippine Sea. So, ang interest po, hindi lang sa atin, the whole world. Kaya yun sabi ng ating Pangulo, is engaging other countries in the ASEAN, dito po sa West Philippine Sea. At the whole world, ini-engage niya, America, Europe. Kasi, everybody will be affected pag ito ay kinontrol ng iisang bansa lang po, ng China especially. So ito ngayon ang balita po, Philippines calls out China for reclamation activities in the West Philippine Sea. Hindi ito yung dating reclamation nila, bagong-bago. Sabi ko sa inyo, yung ginagawa ng China, iba man po yung sinasabi niya sa ginagawa niya. We cannot trust China. And worse dito, mga kababayan, ayaw nilang irespeto yung desisyon ng arbitral tribunal. Kung ayaw nilang irespeto yung arbitral tribunal, so sino pa yung irespeto nila na international body? Kaya nga sabi ko sa inyo, without a military backup, without a nuclear deterrence dito sa lugar na to, hindi man tayo irerespeto nila. Pinagtatawanan tayo lang ng mga Chinese people. Yan ang totoo niyan. Kaya Mr. President, kung ako sa inyo, bilisan na po ninyo yung galaw. Yung Amerika, kailangan mag-station na po ng nuclear deterrence dito sa ating bansa. Yung kanilang barkong pangyera, kailangan i-station na po dito yung kanilang US fleet, yung aircraft carrier nila. Kasi pag hindi, sa susunod yan, nandiyan na mismo sa kalupaan ng Palawan, yung mga Chinese. What? Nandun na sila nagde-develop ng pantalan. Sabi ko nga, baka yung Manila Bay, yun, i-reclaim na nila yung Manila Bay. The Department of Foreign Affairs has called out China for its supposedly continuous reclamation activities in the unoccupied features in the South China Sea. Bago po ito, as they violate the existing agreement on the contested water. Wala silang respeto dito po sa mga agreement po. Wala silang respeto dyan. Basta sila, feeling nila malakas sila, malaki sila, walang sino man that will go against them.
Walang sino man. DFA issued on Tuesday night a statement following the release of a Bloomberg report daw which cited Western officials as saying that China is building up several unoccupied land features in the South China Sea with new land formations having appeared above water over the past year at the Eldad Reef in the northern Spratlys. Nililimag lang tayo. Yun ang gawain nila. May mga swarming dito ng mga Chinese vessels malapit sa Palawan. Ayun. Pang-cover lang po nila yon. Yun pala, may ginagawa doon sa ibang areas. Para yung atensyon ng mga tao at ng mundo nandun. Mga kababayan, kung saan nakikita, visible yung mga vessels nila. Yun pala, yung ibang mga vessels nila at ibang puwersa nila, may construction ang ginagawa. What? Nakita ninyo? We are seriously concerned as such activities contravene the declaration of conduct on the South China Seas undertaken on self-restraint in the 2016 Arbitral Award. Hindi nga nila nirespeto. And siguro yung United Nations Security Council, kaya lang po, permanent member yung China. Yan ang status nila. So, malakas din yung influence nila siyempre as permanent member ng UN Security Council. Iyon ang Arbitral Award na mismong dinesisyonan ng arbitral committee ng United Nations, hindi po nire-respeto. You see? The agency said it already asked relevant Philippine agencies to verify and validate the contents of this report. The Chinese Embassy in Manila denied. Laging ganun na naman ang ginagawa nila. Deny ng deny, pero ang katotohanan, totoo ang kanilang ginagawa. Denied the report by calling it as fake news. The embassy also cited as a post-investigation of a Twitter account belonging to a certain agency, SCS Probing Initiative, that rejected the veracity of the report. Yung yung Navy natin, kailangan ma-document siya. Sila mismo dapat na magsiyasat doon, magsagawa ng investigation at kuna ng picture. Kung hindi, patulong tayo kung sinong Yan ang problema natin yung capability natin na gawin. Di ba? Request siguro tayo sa Amerika ng photos. Kaya lang, siyempre, sasabihin nila, baka niya piniki ng Amerika kasi may interest din. Nangguguluan niya yung Amerika. Di ba? China is claiming as part of its territory the whole South China Sea by unilaterally asserting its historical 9-dash line. But the 2016 arbitral ruling, ito yung sinasabi natin, rejected that claim and ruled that the Philippines has sovereign rights over the West Philippine Sea, a big part of the South China Sea. The ruling had been repeatedly ignored by China, including by doing various reclamation activities and deploying its fleets. And until today pala, yun ang ginagawa nila. So yan po yung sinasabi natin. Mr. President, pag hindi po ninyo ito inagapan, we will lose all the territories dito sa West Philippine Sea. Sayang naman yung mga efforts ng tatay po ninyo. Yan ay Spratly Islands, dinevelop ng dating Pangulong Marcos. And that's the reason why may airstrip dyan. At nung malakas pa yung armed forces natin, yung China po, sleeping nga siya Ang tawag, sleeping giant. Ngayon po, hindi na siya natutulog. Tayo na yung natutulog. Di ba?
tinutulog-tulogan natin yung nangyayari dyan. So sila nag-develop ng military para pagandaan yung possible conflict in the future at maklaim nila yung mga iniintensyonan that could cause, mga kababayan, a serious conflict in the area. Kaya may gira po kasi maraming taong sakim. Alam ba ninyo ng pagiging sakim, covetousness? Yan ang sabi sa Bible. Ang dahilan ng quarrel, basahin ko po sa inyo. Sabi dito sa James, New Testament book, James chapter 4, verse 1 to 2. What causes quarrels? And what causes fights among you? O ano niya yung dahilan kung bakit kayo nag-away at naglalaban-laban kayo? Ito niya yung rason. Is it not this that your passions are at war within you? Yung pagnanasa ninyo, yung passions ninyo within you, yung pagiging sakim. Sakim kasi, covetousness. Yan ang dahilan ng away. Oh, you see? You desire and do not have. So you murder. You covet and cannot obtain. So you fight and quarrel. Sabi sa James po, kaya you fight in quarrel. There is conflict. Within you mismo, ang cause niyan yung pagiging sakim. Hindi na makontento. Pinagnanasaan yung, hindi na kanya, pinagnasaan pa. Napakalaki na ninyo na bansa. Ano pa ang gusto ninyo? You're the third largest country in the world. At mayaman na kayo, ano pa? Ano pa ang problema ninyo? Eh, yung ating bansa naman, sabi ng ating Pangulo, pwede naman nating joint venture tayo rito. Kasi mahirap dagat ito, yung mga isda, palipat-lipat ng territory. Buti kung pwede nating i-register yung mga isda. Oh, kayo, Chinese kayo ha. Chinese si Bobong, galunggong. Chinese galunggong. Chinese pating. Chinese tulingan. I-register, tapos may dala-dalang bandila yung mga Chinese tulingan. Kami, Chinese kami. Singkit yung mga tulingan. Kung hindi may passport sila, hindi sila pwedeng without the approval of the immigration. Ganon din yung sa Pilipinas. May bandilang dala. Ay, Pilipino, tulingan kami ha. Hindi man, yung mga isda pa, lipat-lipat yon. At saka kahit yung natural gas, yung deposit niyan, sa ilalim, walang border yon. Yung ilalim na yan, mga kababayan. Di ba? Lalo't nasa ilalim ng dagat, baka dito sumingaw, yung gas dito sa teritoryo ng China sumingaw, may gas deposit niya dito. Pero yung talagang source niya, Pilipinas, what? Kaya nga, yung pinakamaganda, joint venture na lang yung development ng mga kung anong resources dyan. Di ba? At anyway, parehas na lahi naman tayo, Chinese, Filipino. Galing sa lahi ni, galing sa lahi ni Shem, anak ni Noah. Close relative tayo. Kaya nga yung features ng mga Asians, aros pari-parihas. Kasi yung lahi natin, galing kay Shem. Ba't hindi na lang tayo magkasundo? Yun sana ang gusto ng ating Pangulo. Kaya lang talagang, ito nga ang problema ng tao. Hindi lang yan mga kababayan sa mga Chinese. Generally, ganun. Ang ugali ng tao, sakim. Yeah, what causes quarrels? Ano daw? Covetousness. Yung pagnanasa ng hindi iyo. Kahit sa neighborhood, ganun. Hindi man sa kanya pinag-iinteresan. Naiinggit. You see?
Kaya nga pagdating ng panahon, babaguhin talaga. Nasa puso kasi yan eh. Sinful nature of man. Babaguhin niya lahat para pati yung mga armaments, i-destroy niya. Yan lang po, magkakaroon ng peace dito sa ating mundo. Pag dinestroy na ng ating Panginoon yung lahat ng pinagnanasaan ng tao. What? Di ba? Yung mga armas, i-destroy niya. Nasa prophecy siya, mga kababayan, ni Isaiah. Isaiah chapter 2, verse 4, sabi niya, He shall judge between the nations. Lahat tayo. And shall decide disputes for many peoples. Yung hindi pagkakainintindihan, kasama itong West Philippine Sea. Didesisyonan yan ng ating Panginoon. Shall decide disputes for many peoples, and they shall beat their swords into plowshares. O, kita ninyo? And their spears into pruning hooks. Papalitan niya yan, mga kababayan. Yung mga armas, dudurugin niya yan. At gagawin niya, mga kababayan, sa mga armas, gagawin niyang mga gamit sa pagbungkal ng lupa. Plowshares, pang-araro, and their spears into pruning hooks, panggabas. Nation shall not lift up sword against nations, neither shall they learn war anymore. Wala ng military exercises. Mawawala na po yon. Yan ang panahon of true peace on earth. Yung peace dito sa ating mundo, rest in peace. Yan ang totoo niyan. Pero yung peace na lagi natin, ang hirap noon, kahit dito sa conflict natin sa mga rebels, peace talks, ceasefire, maya-maya niyan may abos. Yung ceasefire natigil kasi tuloy yung military operations. Kita ninyo? Yun ang alam kasi ng tao, mga kababayan, na peace. Hindi man yung totoong peace, kundi rest in peace. Anyway, mga kababayan, sinishare ko lang sa inyo kung ano mga kaganapan para aware tayo na yung mga Chinese pala, tuloy-tuloy sa kanilang activity, reclamation activity dyan sa West Philippine Sea. Baka lang gusto ninyong itry po ito. Firmax firming and lifting cream pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuat. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. At ito naman po, sa mga cancer patients, try lang po ninyo. Hindi man siya gamot. Food supplement siya. Gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries nyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.